So muli pong nagbabalik ang Debaters Convention Official for public live streaming debate. Narito muli ang mga magkakaibigan through online upang pag-usapan ang kanilang paksang sinang-ayunan sa kanilang patutunayan. Para po sa inyong kaalaman, ang group namin ay bukas para sa lahat ng nagnanais sumali, Bible believer ka man o hindi. Kung may pananampalataya ka at nagnais na subukin ang iba laban sa katotohanan. So, babasahin ko lang yung pag-uusapan ngayon, no? Topic natin ngayon, patutunayan ko na ang bautismo sa tubig ay utos pa din ngayon ayon sa Biblia. Affirmative, si Ray Ann ng Baptist at negative naman si Sam ng MCGU. Babasahin ko lang yung kanilang napagkasunduan. 10 minutes presentation, affirmative side. 7 minutes cross-examination, vice versa to. 10 minutes rebuttal, tsaka 7 minutes pa din cross-examination. Tapos 5 minutes conclusion. Rules natin, yung standard rules ulit natin. Number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 segundos. Number 2, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side, at sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no untrue attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba yung dalawang debater sa nabasang rules? Sangayon. Rayan? Opo. Okay. Yes po. So, uumpisahan na natin ang debate. Siset ko lang yung time. 10 minutes for affirmative side. So, timer start now. Okay, magandang gabi po sa lahat at sa mga nakikinig live at yung mga makikinig pa sa replay. Magandang gabi po at maraming salamat sa pag-imbita po sa akin dito. Maraming salamat sa moderator at saka si Bro Samuel Bro Sam na siya pong ating katunggali ngayong gabi. Ang patutunayan ko po ngayong gabi ay ang tubig ng bautismo or bautismo sa tubig, na yun po ay utos hanggang ngayon na gagawin pa rin ng mga Kristiyano ayon sa Biblia. So ang ating pong mababasa unang-una na itong bautismo po sa tubig, ay alam po naman natin na ano po yung kaukulang purpose ng bautismo ng tubig. At pinangunahan po ito ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagpabautismo kay Juan or John the Baptist, na sinabi po niya, allow it sa, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 3 verse number 14. Ito po ang sinasabi niya, or 15, sabi po ni Panginoong Hesukristo, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So, payagan nyo na lang ngayon, for the purpose is for us to becometh us, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Para po maganap yung mga lahat ng katuwiran, ang bautismo po ay napaka-importante. At malalaman po natin na si ating Panginoong Hesukristo, isa po itong, sa mga Kristiyano, isa po itong ordinansa na katulad ng Lord's Supper din na dapat ganapin ng mga Kristiyano, na dalawang ordinansa po. Itong baptism, water baptism, tsaka yung Lord's Supper. Kaya itong topic tema natin ngayon, yung water baptism, napakalinaw po na gagawin po natin ito. Unang-una kasi po ginawa po ito ng Panginoong Hesukristo. At ang purpose po ay to fulfill all righteousness. Hindi ka po makapag
ganap sa ibang mga katuwiran, kung unang-una ay hindi mo hindi mo gagawin yung itong tubig, hindi mo susundin ang tubig sa bautismo, tatangkilikit. Okay, yan po ang word. Now, yung utos po, marami pong mababasa sa Biblia, pero itong Matthew 28:20, dito po binigay ng ang komisyon ng pagbabautismo sa tubig. So, sabi po dito, at unang-una, before ko po basahin ang Matthew 28:19, ay paalam po muna natin sa mga nakikinig at sa ating katunggali na merong dalawang baptism po sa Biblia. At alam po natin na merong, hindi na natin yung tatalakayin yung fire baptism. Meron tayong baptism sa tubig at saka baptism sa Espiritu. So yung tema natin ngayon ay baptism sa tubig. So malinaw po, sa 28:19 ng Matthew sa King James Version po, ito po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ito po ang kanyang commission bago po siya umakyat sa langit. Ito po ay iniutos sa mga apostol na siyang unang iglesia. Now, sa presentation na po yan na ma-conclude po natin base sa talatang mga talata niya na ang water baptism talaga ay gawain ng mga Kristiyano. Kasi po yung inutos dito mga apostol Sila po yung unang iglesia na dapat gumanap sa mga kautusan kasi sa verse 20 sabi dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Now, malinaw po na gagawin po talaga yan. Kasi po yan po ang utos ni Kristo. So kung tututulan po natin yung water baptism, then tinututulan po ng mga apostol o ginawa nating matigas ang ulo ng mga apostol na hindi gumanap sa utos. Kasi po yung yan po ang utos ng Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit na turuan ang mga tao na gagawin yung lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So kung galing po tayo sa mga apostol, di gumagawa tayo sa mga ginagawa ng mga apostol. So malinaw po yan na ginagawa ng mga apostol base po sa pagtupad sa utos na yan. Mababasa natin kung ano po yung ginagawa ng mga apostol. Itong Book of Acts kasi, isa po itong matibay na practical application po sa mga ginagawa ng apostol. Yung mga pulling epistles pagkatapos sa Acts, yung mga sulat ni Apostol Pablo, yun po naman ang mga exhortation, mga doctrinal lessons, pero ang mga practical history ng Old Testament ng mga apostol, Acts of the Apostles, itong Book of Acts o gawa sa Tagalog. So sabi po dito na malinaw po na magkaiba po ang dalawang bautismo na ginanap ng mga apostol. No? Naganap po yung bautismo sa Espiritu kasi gawain po yan ng Panginoon, sabi po ni Juan Bautista, na si Kristo po ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu. Pero, mababasa natin dito sa mga ginagawa ng mga apostol na sila po ay nagbabautismo din sa tubig kahit na yung nakatanggap sa banal na Espiritu. Ito nga ang pangaral ni Apostol Pablo sa Acts chapter 2. Yung Acts chapter 2 po, doon po yung Day of Pentecost, doon po sila nakatanggap ng banal na Espiritu. Pero kung ating babasahin po sa verse 38, sinabi po ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized. Kahit nga sila kasi nga sila yung sinugo, pinagpatuloy niya po yung mga isinugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya yan po ang kanyang mensahe. Mababasa din natin na sila po ay binautismuhan sa verse 41. So, yung malinaw na mga talata na yan. Punta naman tayo sa Acts chapter 8, nung si Felipe, nung pong isang eunuko ay siya po ay sumampalataya, bakit po siya binautismuhan ni Felipe kung hindi na po gawain ng Kristiyano?
So ang gawain ng Kristiyano, dito po natin maano po ito sa ating tinatawag natin sa hermeneutics na dispensation, yung mga pag-iiba ng panahon. Yung kasing panahon natin ngayon na nandito tayo sa church age, kaya yung mga ginagawa ng mga apostol, kung galing po tayo doon, so yung kanilang ginagawa, faith and practices, ginagawa po natin. So ito si Felipe, binautismuhan po niya sa Acts chapter 8 verse number 38, 37 and 38. So malinaw po ito na water baptism. At sinundan po yan nung Acts chapter 2, doon po ay mga Hudyo po yung pinangaralan ni Pedro. Pero sa Acts chapter 10, itong household of Cornelius, ito naman ay mga hintil. So dito po, malinaw sa verse 45, Acts chapter 10 verse 45, sinabi po ng Biblia, and they, sabi po sa 10:44, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So yung spirit baptism ando na. Pero sinabi pa rin ni Peter sa verse number 47, can any man forbid water that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? So naka-receive nga ng Holy Ghost, binautismuhan pa rin ng tubig. Kaya po napaka-importante ng bautismo sa tubig. Isa po itong obedient po, isang obedience, form of obedience sa mga Kristiyano. Kung ikaw po ay talagang ligtas, meron kang susunod ka sa tubig ng bautismo. Ginawa po ito ng mga apostol, inutos po ito ng ating Panginoong Jesucristo, inutos po ito, kanilang tinuturo, inaaral po sa mga tao, ginagawa ng mga apostol. So kung galing po kayo sa apostol, gagawin nyo po yung mga tinuturo nila at ginagawa nila. Kasi pumababasa natin dito sa 2 Timothy chapter 2 verse number 2. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So yung po yung tinuturo niya, dapat po ituro sa ibang mga tao na mga faithful men at sila po yung magtuturo ng iba. So continuous po yan. Opo. Ayun, nagtatapos yung first stand ng affirmative side. So dadako tayo sa cross-examination, which is 7 minutes. Set lang natin yung time. Timer start now. Negative. Okay. Sige. Hello, dinig ba ako? Dinig. Yes. Okay, itong tanong ko sa iyo, ginamit mo yung Mateo 3:15 na si Kristo kamo ay nagbabautismo. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba ay nabuhay sa kapanahonan ni Juan Bautista? Of course, months lang po yung pagitan nilang dalawa, bro. Si Juan Bautista ba ay tumanggap ng utos mula sa Diyos na mambautismo ng tubig? Hindi po natin mababasa word for word, pero yes, yun po ang kanyang gawain. Siya po yung naghanda sa daan ni Kristo. Kaya po ginagawa niya po yan base po sa utos ng Diyos. Sa Mateo 3 ba, sino ang nambautismo sa tubig? Si Juan o si Kristo? Si Juan po ang nagbautismo kasi po from the book of Isaiah, siya po yung magpe-prepare, siya po maghahanda sa daan, kaya siya po ang unang nagbabautismo. Okay. So, binanggit mo kanina na mayroong dalawang uri ng bautismo. Bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Tama po ba yung narinig ko? Yes, tama po. Okay. Sa Mateo 28:19, meron diyang binanggit na bautismo. May nakasulat ba dyan na tubig? Sa Mateo 28:19, wala po tayong mababasang tubig diyan. Wala tayong mababasang tubig, pero maintindihan natin na tubig yan kasi po gawain po nila yan na iniutos. Hindi po gawain ng tao ang bautismo sa Espiritu, gawain po yan ng Diyos. Si Kristo ba, yung siya mismo, meron ba siyang binautismo sa tubig sa loob ng kanyang 3 taong pangangaral?
Base sa Biblia, word for word, wala po tayo mababasa dyan na siya mismo ang nagbabautismo, pero nandyan siya nung nagbautismo yung mga apostol na binigyan niya ng otoridad. We can just understand it. Okay. Sa Gawa 2:38, kailan daw matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo? Bago ba bautismuhan sa tubig o pagkatapos na malubog sa tubig? Sa Gawa 2:35, hindi po sinabi kailan. Si Apostol Pedro po ay nangaral muna dyan. Hindi po siya nagsasabi kung kailan matatanggap. Yung talata hindi po nagsabi. Malinaw po ang talata sa ibang mga binasa ko kanina na dyan po natin masasabi kailan. Sa Acts 2:38 wala. Okay. Ito. So, babasahin ko yung sitas at dito manggaling ang tanong ko. Sige, namit mo to. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So, alin po ang unang binanggit? Yung pagkatanggap ng kaloob o yung pagbautismo muna? Una yung pagbautismo ang binanggit, just to answer your question. Pero alamin muna natin kung wala bang ibang gagawin dyan kasi hindi pa ako tapos. Pagkatapos daw ng... Wala pang yung meron, alalahanin natin merong repent dyan ang una. So hindi po yan bautismo lang, merong repent. Kaya unclear po yung verse na yan, malinaw sa Acts chapter 10 po kung kailan matatanggap ang banal na espiritu. Okay. Sa 2:38 ba, pagkatapos na mabautismuhan sa tubig, ano daw yung tatanggapin ng mga nabautismuhan ayon kay Pedro? Hindi po sinabi diyan na ano po yung matatanggap pagkatapos. Sinabi po niya meron kasing repent and be baptized. Yung nahuli yung pong binanggit niya, hindi po yan nagtuturo kung kailan. So hindi po tayo makakonclude diyan kung kailan kasi wala tayong mababasa. Okay. Ginamit mo yung kay Felipe sa Gawa 8. Okay. Tanong ko sa iyo. Yun bang binautismuhan ni Felipe, tumira ba sa kanya ang Holy Spirit? Okay, hindi mababasa sa Biblia na tumira, pero ang Biblia po ay Biblia, mayroong mga ibang mga talata. So dito sa nabautismo ni Felipe, hindi po malinaw na nakatatak yung banal na espiritu, pero alam po natin na nakatatak po. Okay, salamat sa sagot mo na hindi. Okay, ang tanong ko naman doon sa Gawa 10, no? Gawa 10:45-48. Okay. Yun bang mga pinangaralan ni Pedro doon? Kailan nila natanggap ang Holy Spirit? Pagkatapos ba na bautismuhan o noong sila ay pinapangaralan pa? Bago po sila na bautismuhan ng tubig. So yung to answer the question categorically, yung nangaral pa po. Binasa ko po yan kanina, when they heard the words of Peter, the Holy Spirit fell on them already. And then after po binautismo. Okay. So sa pangaral ni Pedro doon, nung makita niya ang banal na Spirit ay bumaba sa kanyang pinapangaralan, sinabi niya, anong makahadlang sa tubig? Okay, na para sila mabautisman. Ang tanong ko, si Pedro ba may posibilidad na magkamali? Hindi po siya just to answer the question, meron po siyang posibilidad na magkamali sa tao, pero sa itong pangaral na ito wala pong posible na magkamali kung hindi naman sinabi sa Biblia. Tama po yung mga ginagawa niya, hindi po natin masasabi na mali yan kasi wala po tayong magbasa. Okay. So, ito naman bilang clarification sa anong tanong, itatanong ko naman sa yung patungkol sa aral. Si Pedro ba sa ano mo lang, sa pagkakaintindi mo lang, si Pedro ba ay may posibilidad na magkamali sa aral? Meron pong posibilidad na magkamali sa aral kung niya po yung kanang sinusunod. Pero pag banal na espiritu po yung sinusunod niya, hindi po siya magkakamali sa aral kasi po apostol nga sila eh. Okay. So, ang sabi mo, hindi ka Kristiyano no kapag hindi mo tatanggapin ang bautismo sa tubig. Tanong ko sa iyo,
Diyan ba sa gawa 10, no, na may bautismong ginawa si Pedro, sa gawa 8 na mayroong bautismo sa tubig na ginawa si Felipe, at yung mga binautismo ni Pedro sa gawa 2 na 38 sa patuloy. Sa mga panahon bang iyan, sila ba ay officially tinatawag ng Kristiyano o hindi pa? Yung pagkatawag ng Kristiyano, hindi ko po binanggit yan na hindi ka Kristiyano kung hindi ka nabautismuhan. Ang sinabi ko po kanina yan, nga yung mga Kristiyano gawain po nila yan. So yung mga dyan na pong na time na yan, hindi pa po sila tinawag na Kristiyano kasi po isang malawak na termino po yung Kristiyano. Okay. Ito, so ang binanggit mo kanina na para maging buo yung katwiran, kailangan gawin kung ano man yung ginawa ni Kristo. Tama po ba? Tama. Maraming salamat, no, sa cross-examination ng negative side. So dadako na tayo ngayon sa 10 minutes for stand ng negative side. Isiset na natin yung oras at 10 minutes. Okay, timer start now. Hello. Sige, format negative. Okay, maraming salamat sa ating kapatid na Rasha sa pagmamoderate. Okay, salamat sa Diyos at muli ay nabigyan tayo ng pagkakataon, no, na maipahayag natin ang katotohanan, no, patungkol sa kanyang mga salita. So ngayon po, no, ang tatayuan ko po ngayon ay hindi na utos sa panahon natin ngayon ang bautismo sa tubig. Maliwanag po yan, no? Tayo ngayon, no, na nasa panahon natin ay hindi na utos ang bautismo sa tubig. Bakit ko po nasabi ang ganyan? Una, alamin po natin sa Biblia kung sino ba yung binigyan ng Diyos ng karapatan na mambautismo sa tubig. Basahin natin. Sa Mateo 3:11, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, Charger. sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So maliwanag po na yun palang si Juan Bautista, siya yung binigyan ng Diyos ng karapatan na mabautismo. At sa panahong iyan ay nandyan din si Kristo. Kaya si Kristo na siyang ipinanganak na sa ilalim ng kautusan ayon sa Galatia 4:4 ay kailangan niyang sundin kung anumang utos ang kanyang maabutan. No? Kasi ayon sa Galatia 4:4, basahin natin, no? Sabi dito, ganito. Datapat nang dumating ang panahonan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Di ba? Kaya si Kristo, kung ano man yung kautusan ng Diyos na umiiral, no, na kanyang nadatnan, kailangan niya yung sundin. Isa na doon ang pagbabautismo, no? Katulad na lang din yung pagsasabat, na siya ay pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, no? Mabasa natin sa Lucas 4:16 kasi yan din ay isa sa mga ara, no? Sa mga utos ng Diyos na kanyang naabutan, kaya sinunod na yan. Pero hindi na natin sinusunod yan ngayon, di ba? Maging si Ray, hindi na niya sinusunod yung ginagawa ni Kristo noong una na siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, no? Kaya ang ipinapakita ko lang po dito mga kapatid, no, na hindi ko mo ginawa ni Kristo noong una ay gawin na din natin, di ba? Katulad na lamang po si Kristo nagpapako, bakit ngayon hindi napapako, di ba? Si Kristo pumayag mapako, di ba? Si Kristo sa kalooban niya pumasok sa araw sa sinagoga sa araw ng Sabat. Bakit ngayon hindi natin ginagawa, di ba? Kung tayo naniniwala kay Kristo na dapat tularan natin ang kanyang mga example na ginagawa, di ba? Bakit mayroon tayong pinipili? Kasi ang kahulugan lamang nun, mayroon talagang mga utos na hindi naangkop sa atin. At ang sabi nga ni Juan Bautista na siyang binigyan taga ng karapatan na mangbautismo, sabi niya, ang ibabautismo niya sa inyo ay Espiritu Santo at apoy. No? Maliwanag po yan. Kaya, yan pong mga pananalitang iyan ay hindi ho yan kinontra ni Kristo. Kaya nung si Kristo sa loob ng kanyang 3 taong pangangaral, wala siyang ni isang inilubog sa tubig. Aminado naman ang ating kausap dyan. Diba? So, dahil wala siyang inilubog, anong ibig sabihin? Tayo rin, maglulubog tayo. Huwag naman sa usanang ganon. Diba? So, tularan natin, no, kung ano yung mga example na ginagawa niya. Ito, sabi ni Pablo sa unang Korinto 11:1, sabi dito, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo.
Maliwanag po si Pablo sa walang pagdududa, siya ang apostol ng Diyos para sa mga hintil. Tayo po yan. Ang sabi niya, tularan natin siya. No, nagaya naman niya na tumutulad kay Kristo. Ngayon, si Kristo po, mayroong utos na bautismo sa Mateo 28:19-20. Pero, mayroon bang binanggit doon na tubig? Aminado ang ating kalaban kanina, no, na wala daw binanggit doon na tubig. Kasi nga po, kung mayroong tubig na binabanggit dyan, kukontra na yan doon sa Mateo 3:11. Kaya, sa Mateo 3:11, si Juan ang mabautismo sa tubig at hindi si Kristo. Kaya, yung iniutos ni Kristo sa Mateo 28:19-20, aminado naman ating kalaban na mayroon talagang tinatawag na bautismo, no, sa Espiritu. So ngayon po, ngayon na kung saan ang itinalaga na apostol para sa ating mga hintil ay si San Pablo. Ano ba yung mga ipinapangaral ni Pablo? Yun ba yung kay Juan Bautista o yun ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Ito, pakinggan ninyo. Sa unang Korinto 15:1-2, ganito ang ating mababasa. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa magitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So maliwanag po dito na si San Pablo, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo ni Kristo. Kung tatanggapin daw natin yan ay ikaliligtas natin. Ngayon po, ano ho ba ang nilalaman ng Ebanghelyo ni Kristo na ipinapangaral ni San Pablo? Mayroon ba doong bautismo sa tubig? Ito, pakinggan natin si Pablo. Sabi niya sa unang Korinto 1:17, ganito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ang Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, pagka mawala ng kabuluhan ang cross ni Kristo. Maliwanag po na si San Pablo na kung saan siya ang apostol natin, na siyang nangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, no? Na ikaliligtas natin kapag yun ay tanggapin natin, isa sa pangaral niya ito, no? Hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo sa tubig. Kung tayo po ay naniniwala ni si San Pablo ay sugo ng Diyos, dapat tanggapin natin ito na siya ay hindi sinugo upang bumautismo. Kung siya na sinugo ng Kristo, maliwanag ang sa gawa, talagang nagkita sila ni Kristo. Kung siya na sinugo ni Kristo, hindi inutusan nung namambautismo sa tubig, tayo pa kaya ngayon? Sino ang nag-utos sa atin? No? Di porke ba't nabasa natin, gagawin na natin lahat, na dapat alamin natin kung sino yung paglalapatan. Diba? So si Pablo, na siyang apostol, hindi sinugo upang bautismo. Kaya ako'y naninindigan na hindi na utos ngayon ang bautismo sa tubig. Kasi ang apostol na hinirang para sa atin ay hindi binigyan ng utos na bumautismo sa tubig. Sa katunayan, ito nga sabi niya, sa 14, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo. O diba? Itong sugo ng Diyos, nagpapasalamat pa na hindi siya nang bautismo sa tubig. Yung mga pastor ngayon, nagpapasalamat sila kasi marami daw silang binautismuhan. Marami silang nailubog sa tubig. Di baliktad sila. Diba? Baliktad sila sa kung ano yung ipinapasalamat ni San Pablo. Tandaan ninyo, walang pagdududa si San Pablo ay sugo. Yung mga pastor ngayon, ano pa yan? Kumbaga, kaduda-duda pa yan kung yan ba talaga ay sinugo. Pero ito malinaw ang sinabi ng isang sinugo. No, nagpapasalamat sa Diyos ng hindi pagbautismo. No, kaya mahalaga natin na dapat nating unawaan yan. Ngayon naman, so paano naman yung mga apostol noong una na kung saan sila ay nambabautismo sa tubig, no? Nung tinanong natin siya kanina, aminado siya, no, na hindi pa talaga tinawag ng mga Kristiyano yung sina Pedro, no, noong una na kung saan sila ay nambabautismo. Kasi kailan lang po sila tinawag na mga Kristiyano? Dito po sa Gawa 11:26, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, at nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So dito lang po pala sa Gawa 11:26 sila pinasimulang tawaging Kristiyano. Pero bago po ang pangyayari nito, alamin po muna natin, no,
kung ano ba yung mga mahalagang bagay, no? Na kumbaga nare-realize, no, ng mga apostol nung una, no, bago talaga sila officially tinawag na Kristiyano. Ano ba yung isang bagay na napaka-importante, no? Na-realize ni Pedro. Kasi ang pangaral ni Pedro nung una sa Gawa 38, magpabautismo kayo, no? At tanggapin niyo ang Holy Spirit. Samantalang, nung nangyari sa gawa, habang siya nangangaral pa, hindi pa niya nabautismuhan, bumaba na yung Holy Spirit. Kaya si Pedro ay talagang nagtaka, no? Kasi pati din pala yung mga hintil tumanggap ng Holy Spirit, no? Kahit hindi pa niya inilubog sa tubig. Kaya nasabi niya, ilubog natin sila sa tubig. Diba? Pero dahil sa bagay na yun, na kung saan nakita niyang nabautismuhan sa Holy Spirit ang mga mga hintil kahit hindi pa ito nalubog sa tubig, meron siyang napaka-importanting bagay na narealize. Ano yun? Ito yung bagay na hindi pa narealize ni Rian. Basahin natin. Sa Gawa 11:16, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig. Datapwat, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Kanino lang daw po pala yung bautismo sa tubig, no? Ayon sa pagkakaalala ni Pedro sa panahong ito, yun lamang daw po ay kay Juan Bautista, hindi yun kay Kristo. Time. So, dadako na Okay, tayo sige. sa cross-examination ng affirmative sa negative. Bibigyan ko siya ng 7 minutes. Set lang natin yung time. Okay. Timer start now. Okay, unang tanong ko po, si Apostol Sige. Pablo ba nagbabautismo kahit kailan o hindi? Hindi siya inutusan. Kaya hindi siya. Ang may bautismo na ginaganap yung Holy Spirit na baptism. Uulitin ko po yung tanong, Mr. Moderator, parang hindi po responsive eh. Ang tanong ko po simple lang. Nagbabautismo ba si Apostol Pablo kahit isa o hindi? Nagbabautismo siya. Diyan Okay. sa Gawa 19:5, mabasa natin, nagbabautismo siya, Holy Spirit. Okay. So, yung pagbautismo ni sinabi mo kanina Holy Spirit. Nagbautismo ba siya sa tubig o Holy Spirit? Okay. Si Pablo ay nagbabautismo sa Holy Spirit. Pero, ito, meron siyang nabautismohan sa tubig kasi merong nagpupumilit sa kanya doon, sa Corinto. Ilan lang yun. Pero ang pinagpapasalamat sa Diyos, yung hindi niya pagbautismo. Hindi yung pagbautismo niya sa ilan. So si Pablo ba nung nagbautismo siya, mali siya? Siya ay napilitan lamang, no, doon sa mga membro na pumilit sa kanya para hindi sila matisod. So, kanyang na lang asin ang ayonan. So ibig sabihin mali po siya dahil po nagbautismo siya sa tubig, labag sa kanyang kalooban, mali po siya. Yan po ang kanyang nilinaw, no, sa doon sa unang Korinto 1, na hindi talaga siya sinugo pang magbautismo sa tubig, kundi mangaral talaga ng ebanghelyo. So yan po ang nilinaw niya kasi mayroon talaga nagpupumilit sa kanya diyan sa taga-Korinto. Sa tema matinitindigan niyo po, brother, sinabi niyo po kanina hindi na utos. Sino pong nagsabi diyan na hindi na utos? Ikaw po sa Biblia. Meron ba tayong mababasa na hindi na utos or wala po? Sa diwa po meron, yan po nakasulat sa unang Korinto 1:17. Yung binanggit na hindi ako inutusan ng pangbautismo. Yun, hindi daw utos ang bautismo sa tubig. So si Pablo ba nung sinabi niya yan ay siya po ba ay isang pastor o isang ebanghelista? Siya po ay isang apostol, no, ng ating Panginoong Kristo. Okay. So yung sinasabi mo kanina, ito bang pagbabautismo sa Espiritu, gawain ba ito ng tao o ng Diyos? Yan ay isang sugo, no, na sinugo ng Diyos sa kanyang anak, na ipinasa naman ng anak sa kanyang mga alagad ayon sa mabasa natin sa John 20:21. So gawain ito ng mga kahit tao pwedeng magbautismo ng banal na espiritu?
Opo, yung mga taong sinugo ng Diyos, maraming pumabasa natin sa gawa, no? Si, ano nga po, si Pablo, nagbautismo sa Holy Spirit dyan sa gawa 19:5. Yung pagbautismo ni Apostol Pablo sa Gawa 19, kailan po nila natanggap yon? Nabautismuhan ba sila sa tubig o hindi? Okay. Nung panahon na kung saan yung mga yon ay nabautismo sa tubig, so nilinaw ni San Pablo, no? Kung ano yung bautismo tinanggap nila, ang sabi kay Juan lang daw. Kaya binautismo niya kasi nga hindi na utos yung kay Juan, ang utos ay yung sa Espiritu Santo niya. So ang tanong po dito, kailan natanggap ng mga taong yon ang banal na espiritu? Bago ba binautismuhan sa tubig o pagkatapos? Matagal ng panahon pagkatapos. Anong matagal na panahon sinasabi? Meron ba sa text na matagal na panahon nila na natanggap yung banal na espiritu o hindi? So, kung basahin mo kasi ang buong konteksto niya, nagkasalisihan sila ni Apollos. So, ang ibig ko lang sabihin na hindi doon sa panahon na kung saan nabautismo sila sa tubig, hindi sa panahon iyon natanggap nilang Spirit, kundi mga ilang ano pa, kumbaga ilang araw pa or buwan pa. Bago Okay. nila tinanggap na makarating na si Pablo. Yun bang sinasabi mo kanina na gospel, yung 1 Corinthians 15:1 and 2, sinabi ba dyan na ang gospel ay kalakip yung bautismo o hindi? Sa gospel nga po na pinangaral ni San Pablo ay hindi ho kasama doon ang bautismo sa tubig. Hindi kasama yung utos na yan. Okay. So sinabi ni Juan kanina, sinabi kay Juan na siya po ay nagbabautismo ng tubig, pero si Kristo ang magbabautismo ng espiritu. So hindi ba totoo na si Kristo lang ang gagawa niyan at hindi ang apostol? Okay. Pareho po silang gagawa no, kung sino man yung inutusan ni Kristo. Ito, basahin ko yung batayan ko. Dito kasi nakasulat sa John 20:21, ganito kasi yung sinabi ni Kristo. Sinabi ng Moses kanina sa kapipan na sa mata nyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon di naman sinusugo ko kayo. Kaya maliwanag po yan. So yung tungkulin ho, nandun na po sa mga apostol. Okay. Yung si Pedro ba nung nangaral, si Pedro bang nagbautismo ng espiritu or hindi? Sa Acts chapter 10 po. Okay, sa pamamagitan po ni Pedro, no, nabautisman sila doon sa bautismo sa Espiritu. So ano pong ginawa ni Pedro noon na nabautismon sila sa banal na espiritu? Siya ay nangaral sa kanila. Nung nangaral siya, so nabautismohan sila sa Holy Spirit. So si Pablo at Pedro at si Felipe nagbautismo sa tubig. Ibig mo bang sabihin nagkamali sila? Okay. Gaya ng sabi ko, no, yung pagbautismo sa tubig ni Pedro, nung panahon hindi pa sa tinawag na Kristiyano, yun ay bunga lamang no, sa pagka hindi nila pagkakaalala doon sa iniutos sa kanila ni Kristo na mababasa natin sa Gawa 11:16. Diyan lamang niya naalala yung utos. Kay Juan pala yung tubig, kay Kristo ang Espiritu Santo. Nung pong yung ating Panginoong Hesukristo nandito sa lupa, nagbabautismo ba, nakikita ba niyang nagbabautismo ang mga apostol o hindi? Nakikita ho niya dyan sa... So dadako na tayo no sa rebuttal stage ng affirmative side, pero bago dyan magandang gabi. Nakikinig po kayo sa Debaters Convention Official. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Bilang paalala lang sa gustong sumali sa mga ganitong gawain, mag-join at mag-comment lang sa aming Facebook sa Debaters Convention Group. So tutuloy tayo. Rebuttal stage. Isa-set ko lang yung time, no? 10 minutes. Okay. Affirmative, ready? Timer start. Now po. O hindi po, magtatanong po muna ako, moderator. Ano po, rebuttal na po ito, no? Yes. 10 minutes po, okay po, salamat. Sorry. Okay, uunahin po muna natin yung sinasabi ng ating katunggali ngayon na 1 Corinthians chapter 1:17 daw. Sam, pag-mute Sam.
Sige, Okay na po. proceed. Meron pa rin. Pamute Sam, pamute. Yan. Ayan. Okay. Okay, so unahin muna natin mga kaibigan itong 1 Corinthians chapter 1. Ay kasi po parang sinabi po niya na dito po inalis yung bautismo sa tubig. Malinaw naman po dito na si Apostol Pablo ay nagbautismo sa tubig. Sabi po dito kasi, yung context po kasi, kung babasahin po natin, para pong merong mga contentions, merong mga paghihiwalay-hiwalay o pagbangi o mga division. Kasi yung merong sinasabi na, is Christ divided? Sabi niya, I am of Paul, I am of Apollos or Peter, of Cephas, Peter or Apollos, I of Christ. So there was a division in the Church of Corinth. Kaya nga, sinabi ni Pablo, I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius, lest any should say that I had baptized in my own name. Yan po ang sinasabi niya. Kasi merong division. Hindi po niya sinabi na hindi na po ako magbabautismo, tapos napilitan lang po ako. Wala po dito sa talata yan. Dito sa Biblia, sabi niya, I baptize also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptize any other. Pero sa 17, yan pong sinabi niya, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So malinaw po dyan na pinagpahalagan niyo po yung bautismo, yung gospel kaysa sa bautismo. Kasi po natanong ko kanina, pastor ba si Apostol Pablo? Hindi naman siya dapat magbabautismo. Pwede siya magbautismo ng iisa lang, tapos sila na yung mga magpapatuloy na mabautismo. Korinto ito Sa isang church, mayroon kang babautismoon isa, sila na po yung magpapatuloy. So hindi po sinabi dito na hindi na po utos. Mga kaibigan, pinagpapahalagahan niya lang po na mas importante yung gospel kaysa bautismo. So malinaw po yan. Now dito, Acts chapter 19, mababasa po natin, malinaw, si Pablo po ay nagbautismo din ng tubig. Sabi niya dito na verse 3, Acts 19:3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him that should come after him, that's Jesus Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they speak with tongues. So there was a laying hands of Apostle Paul here, and they received the Holy Spirit by the Apostle Paul. First time po itong nangyari sa mga disipulo ni Juan. Pero alamin po natin na hindi po ito gawain ng tao ang pagbautismo ng banal na espiritu. Paano ka magbautismo ng banal na espiritu? Sila po yung unang-una na mababasa natin sa Biblia na meron na ngang nabautismuhan sa banal na espiritu. Wala pong ginawa si Apostol Pablo doon, Pedro. Sa Acts chapter 10, nakikinig lang po sa salita. Now, nagkikinig sila sa salita. Tapos, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them. Dahil nga hindi gawain ng tao po yan. Ang Matthew chapter 28 verse 20, hindi nga sinabi na water baptism, pero alalahanin niyo po, sinugo nga sila. Sabi nga ng Acts chapter 2, dumating lang ang banal na espiritu na ibinigay sa kanila. At mababasa po natin yan, babasahin natin sa Tagalog ang dating Biblia. Paano po ba natin matatanggap ang banal na espiritu? So, ang pinaka-importante po dito mga kapatid, alamin po kasi natin ang buong Biblia. Hindi po natin pipiliin yung mga verses lang. Sabi sa Biblia, mayroong mga malinaw na verses kung paano natanggap ng mga tao. John chapter 7 verse 39. Ito po nakasabi sa Biblia. Ito yaong hindi po Acts, kundi Juan, John chapter 7 verse number 39. Ito pong sabi sa Biblia, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga na magsisisampalataya sa Kanya.
true faith, true believing, diyan po matatanggap ang banal na Espiritu. Ating yang tanungin si Apostol Pablo kung paano na-receive ng banal na Espiritu ng mga taga-Epeso. Epeso 1:13. Ito po nakasabi, nasa ganyay kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa pamamagitan ng pagpananampalataya po, ganyan po matatanggap ang banal na Espiritu. Gawain po yan ng Diyos, hindi po gawain ng tao. Ginawa po yan ng mga apostol nung una kasi po just by laying of hands na matatanggap ng banal na Espiritu kasi po nung una hindi pa po binigay ang banal na Espiritu noon. Kaya po sila po yung nagbibigay. Pero sa ating panahon, hindi na po. So ang tubig ng bautismo ay ginagawa pa rin pagkatapos na matanggap yung banal na Espiritu. Kung sasabihin natin sa Acts 2:38, yung pagkasabi ni Apostol Pablo, pangaral pa po yan. Sa pangaral, kung sabihin natin, nahuli yung pagtanggap ng banal na Espiritu, hindi po naman sinabi yan kung paano eh. Meron kasing repentance dyan ang nangyayari una. Pagkatapos, repent and be baptized. Repent and be baptized. Repent and be baptized. Water. Water po yan. Kasi po, repent and be baptized and you will receive the Holy Ghost. So, malinaw po sa sa mga talata na binanggit na po natin, sinasabi niya magkamali yung mga apostol. Si Pedro nagkamali sa Galatians chapter 2, pero sinuway. Pero Biblia po ang ating basihan ngayon. Tapos binanggit, ginagawa ng mga apostol, tapos sabihin mo nagkamali sila saan po yan namabasa? Wala. Yung sinabi niya kanina na Gawa 11. Titingnan niyo po natin. Yan po nagsalaysay po si Pedro. Yung sinabi niya kanina sa Acts chapter 10 kasi, yung sabi niyang nagtaka, hindi po nagtaka si Pedro na nadanggap nila ang banal na espiritu. Nagtaka po si Pablo na yung mga hintil ay nakatanggap din. Ang nagtaka hindi po si Pedro, kundi yung mga Hudyo. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 10. Yung mga Hudyo na kasama ni Pedro, sila po ay nagtaka kasi natanggap din ng mga hintil. Kasi po yung mga hintil, hindi po sila dapat ililigtas. Yun po ang sabi ng mga apostol. Sila po muna yung ililigtas. Pero natanggap pa rin ng mga hintil. Hindi po yung, hindi pala sa pamamagitan ng bautismo matatanggap. Mali po yan. Yung Gawa 11:16 po, yung 11:16 na binasa po kanina, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paano sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo sa tubig datapwat kayo'y babautismuhan. Hindi sinabi na kayo'y magbabautismo ng Espiritu Santo. Hindi po gawain ng tao yan. Gawain po yan ng Panginoon at siya na po ang bahala na magbibigay sa mga sumampalataya. Hindi po laging panahon na yan na nag-lay hands po sila. Hindi po. Yun lang po mismo. Kasi po binasa natin, Ephesians 1:13, pagkatapos silang magsisampalataya. At ipinangako sa John 7:39 na yung tatanggap ng banal na Espiritu kung sasampalataya kay Kristo. So malinaw po na hindi po gawain yan. Ang tubig po ay gawain po, pero hindi po yan ang paraan upang matanggap ang banal na Espiritu kundi sa pananampalataya. Ang tubig ay gagawin kasi po ginagawa ito ng mga apostol sa pamamagitan po ng bautismo ay maaanib sila sa kanilang iglesia. Yun po ang pinaka-purpose at isa po yung pagsunod sa utos ni Panginoong Jesucristo na bautismuhan mo sila. Hindi po naman bautismo sa Espiritu yan. Alam natin kasi po hindi gawain ng tao ang magbautismo ng banal na Espiritu, gawain ng Diyos. Kaya nga si Pedro nagsalita pa lang na bautismuhan na sila. Walang laying of hands, malinaw po ang Acts chapter 10 na basihan po natin, hindi yung mga unclear verses. So itong clear na verses, malinaw. Bakit po tayo tumindig sa mga unclear verses? So malinaw po mga kaibigan na natindig po natin na
talagang gawain ng mga Kristiyano. Time na time. So, dadako na tayo sa cross-examination ng affirmative sa kanyang rebuttal. Siset lang natin ulit yung time. 7 minutes ulit. Okay. May echo talaga. Okay na ba? Teka lang. Nag-feedback ka. Sige. Set. Timer start now, Sam. Meron kang binanggit na mga na unclear verses. Yan ho bang unclear verses? Ano nakasulat dyan? Salita ng Diyos? O hindi? Lahat ng nasa Biblia salita ng Diyos po at malinaw na hindi nilinaw sa isang mga verses pero nilinaw sa ibang mga verses. Kaya doon tayo sa mga malilinaw na mga verses. Okay. Sinasabi mo ba na yung salita ng Diyos sa isang verse ay unclear? Opo, merong mga unclear verses. Kaya nga si Apostol Pedro sabi niya, yung iba hindi nila maiintindihan. It's hard to be understood. Kaya merong mga unclear verses, pero pag ibubuo mo yung Biblia, maiintindihan mo sa ibang mga talata, ibang mga aklat. Okay. Yung unclear verses, saan or kanino ba yan hindi malinaw? Sa mga nakakaunawa or sa mga hindi nakakaunawa? Lahat po na nakakaunawa ay masasabi po natin na unclear. Ibig sabihin po yan, hindi explicit at hindi implicit po yung ang punto. Hindi po yan hindi maintindihan, kundi unclear na explicit or implicit. Hindi po sinabi ang punto sa verse na yan, pero sinabi yan sa nilinaw sa ibang mga talata. Okay, ang tanong ko, kanino ba hindi malinaw yung salita ng Diyos na sa verse na binanggit mo? Sa mga nakakaunawa o sa mga hindi nakakaunawa? Sabi ko nga sa lahat. Sa lahat hindi po malinaw, implicit or explicit. Meron talagang mga hindi malinaw na mga verses na kung wala ang ibang mga verses hindi natin maiintindihan. Okay. Kung mabasa Ano po ko ba na yan ay malinaw sa mga nakakaunawa, aminin mo ang nagkamali ka. Hindi po yan tanong, Mr. Moderator. Challenge po yan at hindi pa ako tatanggap ng challenge. Next question. Ito. So, binanggit mo kanina na si Pablo ay nagbautismo sa tubig sa Gawa 19. Tama ba yung narinig ko? Opo. Okay. Saan dyan sa Gawa 19 inilubog, no? Saan dyan mabasa na may inilubog sa tubig si San Pablo? Hindi po natin mababasa word for word yan, kapatid. Kasi po, ang Biblia po naman ay hindi word for word, pero sinabi po niya sa 1 Corinthians na meron siyang binautismuhan. So, hindi po natin mababasa word for word yan. Okay. Yan bang mga naabutan ni Pablo, no, sa Gawa 19 na mga sumasampalataya? Yan ba ay nabautismuhan niya bago niya yan naabutan or hindi pa nabautismuhan? Hindi pa niya nabautismuhan dito. Hindi nga sinabi dito na nabautismuhan sa tubig eh. Ang nabautismuhan po sila dito, hindi nga explicit. Yun po ang sagot ko. Hindi explicit po mababasa natin. Okay, tatanong ko. Yan bang mga alagad sa Gawa 19 na naabutan ni Pablo? Nabautismuhan na ba yan sa tubig bago siya nakapunta dyan o hindi pa nabautismuhan? Sabi ko na sa tubig, hindi natin matukoy sa Acts chapter 19. Pero sa Corinto, kasi po dito po galing po siya sa Corinto Acts chapter 19 verse number 1. Tapos binasa natin sa sa 1 Corinthians 1 na nagbabautismo pala siya. So hindi natin ma-conclude dito, pero implicitly ma-understand. Diyan ba sa Gawa 19, meron bang nangyari na bautismo sa tubig sa magitan ni Pedro? Hindi nga natin mababasa word for word, kapatid, pero mababasa natin implicitly na po yan kasi nagbabautismo po si Pablo sa 1 Corinthians. Ang tanong ko pa ganito pala, meron bang mababasa dyan, no, na si Pablo, no, ay may nangyaring
bautismo sa Espiritu no, sa magitan ni Pablo? Binanggit ko na po yan, sinagot ko na po yan. Mr. Moderator, pangatlo na po yan. So, sinagot na po yan. Paki-confirm no kung meron bang Espiritu. Espiritu kasi yung tanong ko, hindi tubig eh. Paki-confirm lang kung si Pedro, si Pablo, no, ay meron bang bautismo sa Espiritu dyan, no? Sa gawa 19, sa magitan ni Pablo, meron bang nangyaring bautismo sa Espiritu? Yes or no lang po? Wala pong nangyayaring bautismo ng tubig, pero yes or no? Yes, merong. Yes, yes, merong Hindi tubig. Ang tanong ko hindi tubig. Ang tanong ko ganito. Nag-feedback kasi dito, hindi ko narinig yung Hello, sino hello. ba yung Actually, meron tayong konting problema sa pag nagsasalita kami, nagfi-feedback sa amin. I think naka-loudspeaker ka. Nagfi-feedback. Hindi, nagfi-feedback. Ayan ba? Hindi pa din. Feedback pa rin. Oo, nadidinig namin yung boses namin. Hindi na lang ako mag-headset ko siguro. Tapos sandali lang ha. Sige nga, Tanggalin ko lang. kaya hindi na, ganun na. yan pa Hindi din. ko makuha ang tanong eh. Hello. Naka-pause muna yung time, no? Meron tayong 1 minute and 10 seconds. Meron lang tayong technical problem. Yan. Hello, hello, Nag-feedback mic para test. ba? Yan, Hindi okay na, na. hindi na. Ikot na. So, proceed tayo Okay. sa tanong. Sige po. Timer start now. Okay, ang tanong ko, nalinawin ko, no, ito ay patungkol sa bautismo sa Espiritu, hindi ho sa tubig. So, ang tanong ko, meron bang nangyaring bautismo sa Espiritu dyan sa gawa 19, no, sa magitan ni Pablo? Meron pong bautismo sa Espiritu sa pamamagitan ni Pablo. Dito lang po yan sa verse 9, chapter 19 po. Okay. Okay. So, doon naman sa sinabi ni Pablo, no, na sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. So, alin ang ipinagpapasalamat niya? Yun bang pagbautismo niya sa ilan sa tubig or yung hindi niya pagbautismo sa karamihan sa tubig? Yung pagpasalamat niya, yung hindi pagbautismo sa karamihan, kasi po ang konteksto Okay. na nagka-divide po sila dahil po kung sino po yung magbabautismo, doon po sila nakatutok. Kaya hindi po yung pagbabautismo ang problema dyan, kundi ang division sa church. Time. So, dadako na tayo, no? Sa negative side, rebuttal. Bibigyan ko siya ng 10 minutes. Set lang natin yung time. 10 minutes. Okay. Negative side. Timer start now. Okay, maraming salamat. No? So, sabi ng ating kausap kanina na meron daw mga unclear verses, hindi daw malilinaw. So, nung tinanong natin siya, medyo nahirapan siyang sumagot. Kasi ano nga po ang sabi sa Biblia, no? Kanino lang po ba hindi malinaw yung salita ng Diyos? Ito, pakinggan niyo po. Sa Proverbs 8:8 hanggang 9, sabi dito, lahat ng mga salita ng ating Biblia ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwel sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa. At matawid sa kanila na kasumpong ng kalaman. Yan naman po pala eh. Malinaw sa kaunawa. So, kapag mayroong nagsabing unclear yan, alam na natin. So, yan pala yung kasama sa sinasabing, no? Hindi nakakaunawa. Kasi sa mga nakakaunawa, malinaw ho ang salita ng Diyos. Okay po, balik po tayo doon. No? Yun pong nakasulat sa John 7:39, hindi ho yan tumutukoy, no, sa tubig ng bautismo na literal tubig. Kundi yan ay tumutukoy sa Espiritu Santo, no? Nang sabi, ang mga sampalataya ay magkakaroon yan, no, ng Holy Spirit. Yan ho ang sinabi ni Kristo. Hindi niya sinabing ang sumasampalataya ay ilubog ninyo sa tubig. So, 'di ba? Kapansin-pansin ho yan. So, ito pa sabi niya, ang gagawa lang daw ng bautismo sa Espiritu ay tanging ang Diyos, no? Tama ho 'yun, pero hindi ho ba gagamit ang Diyos ng kasangkapan para gawin ang mga bagay na yan, no? Kasi kung Diyos lang din ang gagawa, siya lang din, bakit pinadala pa niya si Pedro doon sa sangbahayan ni Cornelio? Di ba ba? Bakit pinadala pa niya? Kung pwede naman na siya lang din, yung Diyos na lang mismo, hindi na siya gagamit ng tao, no? No, yan nga, no? Yung paggamit no, ng Diyos kay Pedro, no?
doon sa Sangbayan ni Cornelio na ay katunayan na talagang nandyan yung tao. No? Meron talagang taong susuguin nang sa gayoy maganap yung bautismo sa Espiritu. Kasi maliwanag po, itong sinasabi ni Kristo. Sabi niya dito sa John 20:21, ganito ang sabi. Sanabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. O di ba napakalinaw? Kung ano pala yung sinugo ng Ama kay Kristo, so ganung paraan din, no? Same lang. Kung ang Ama ay nagsugo kay Kristo ng bautismo sa Holy Spirit, at talaga naman ginawa niya yun, so ganun din yung mga alagad, inutusan din ngayon ni Kristo na mambautismo din sa Holy Spirit. Hindi ho, bautismo sa tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesu Kristo ay walang tinanggap mula sa Ama na bautismo sa tubig. Sino ho ang tumanggap ng bautismo sa tubig? Wala ho pang pagdududa, umamin naman siya kanina, na yun ay si Juan Bautista. Ngayon, kaninong alagad kaya siya? Sa bagay, Bible Baptist naman daw siya. So, no, si Juan Bautista, sabi niya ganito. Meron siyang sinabi ganito si Juan Bautista. So, basahin natin. John 3:30. No, yung sinabi ni Juan Bautista na kailangan ako ay bumaba. So, si Kristo upang siya ay madakila. Di po ba? Sinabi ni Juan yan sa John 3. John 3:30. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinailangang bumaba. O di ho ba? Maliwanag naman po ba na meron palang pag-concede na nangyari, di ba? So ang susundin talaga natin ay yung talagang kay Kristo, hindi yung kay Juan, no? Kasi si Juan, wala naman siyang sinabihan na kung paanong pagkasugo sa akin ay ganun sinusugo ko kayo, no? Para masabi natin na continuous pa rin yung utos, no, na bautismo sa tubig na tinanggap niya sa Diyos, di ba? Dapat meron kang ganung mabasa, no? Na ipinasa ni Juan ang kanyang katungkulan para masabi mong hanggang ngayon utos pa rin yan. Pero sa katotohanan wala kang mababasang na ganun, no? Nagpapatunay lamang yun na hindi na yan utos ngayon. Inamin na nga ni Pablo na nasabi ni Pablo, sapagkat hindi ako inutusan upang bumautismo, napakaliwanag. Tapos sabi niya, hindi naman daw si Pablo ang nagbabautismo. Sino pa lang nagbabautismo? Si Timoteo, no? Si Silas, sino pa yung mga kasama ni Pablo na may nabasa ka ba? Na si Timoteo, no? Inutusan no ni Pablo na mabautismo, o may mabasa ka ba, no? Na si Titus ay nabautismo sa tubig. O di ba wala kang mabasang ganyan? Di ba? So yan ang nagpapatunay lamang na talagang hindi na utos sa panahon pa lang nila, no? Ginagawa na nila, no? Hindi na sila nababautismo sa tubig, di ba? Pero ang ipinapangaral nila ang ebanghelyo, no? Kung sa bagay, umaamin naman itong kausap natin na yun dang bautismo sa tubig ay hindi daw yan kasama sa tinatawag na ebanghelyo ni Kristo. Inamin po niya yan, di ba? Ngayon, alin po ba ang dapat tanggapin ng tao, no? Yun bang ebanghelyo ni Kristo o yung iba sa ebanghelyo na ipinapangaral nila San Pablo? Ito, pakinggan niyo sa isang talata. Sa Galacia 1, Galacia 1:8, no? Hanggang 9, ganito ating mabasa. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ito po, napakalinaw. Tatanggapin ho ba natin yung mga ngaral ng ebanghelyo na iba sa ipinangaral San Pablo? Baka hindi alam ni Pastor itong sitas. Tandaan nyo yung sitas. Galacia 1:8 hanggang 9. Sabi sa 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap na, ay matakwil. So, Pastor, no? Kung inaamin mo rin naman pala na hindi kasama sa ebanghelyo ni Kristo, no, na ipangaral San Pablo ang bautismo sa tubig, wag mo nang tanggapin ang utos na yan kasi wala naman talagang ibang inutusan na mambautismo sa tubig, 'di ba, sa panahon na kundi yung si Juan Bautista. So magkaiba ho ng panahon. Si Juan siya ay yung sa panahon na kung saan siya yung maghahanda sa Kristo. Nung nandito na ang Kristo, no, wala na tayo doon sa paghahanda na panahon. Kasi andito na mismo yung Kristo Kaya yung sinabi ni Juan sa Mateo 3:11,
Tama yun, huwag mong tutulan yun. Ito naman, kayo naman, ginagawa niyong sinungaling si Juan. Ang sabi ni Juan, siya ang nagbabautismo sa tubig. Ngunit si Kristo ay nagbabautismo sa Espiritu. Pero itong mga taong ito, pinipilit nila na si Kristo mababautismo sa tubig din. O, di ba? So, kinukontra na nila ngayon si Juan. Di ba? Kinukontra na sila si Juan, tapos pinaparatangan pa nila si Kristo. Kasi ang paratang nila, yun daw ang utos no ni Kristo na bautismo sa Mateo 28, sa tubig daw yun. Di ba? Wala hong ganon. Kasi ang bautismo nga na binigay ng Diyos kay Kristo ay bautismo sa Espiritu. Yan po, maliwanag po yan. Kaya, so kung tayo talaga ay totoong Kristiyano, dapat alamin natin, no, kung ano ba talaga yung mga kautusan na para sa atin, no? Hindi ko mo ginawa no ng mga alagad nung una ay gagawin na natin, no? Katulad ng example ko sa inyo, si Kristo pumayag na mapako, bakit kayo hindi kayo nagpapako? Si Kristo pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, bakit hindi kayo pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, no, di ba? Anong ibig sabihin, no? Kasi sinasabi nyo, hindi yan utos sa panahon natin ngayon. So, ganyan din naman sa utos ng bautismo. Hindi yan utos sa panahon natin ngayon, kaya hindi na dapat natin gawin yan. Kasi ayon nga kay Pedro, ito si Pedro palagi yung pinagmamalaki niya patungkol sa bautismo sa tubig. Pakinggan natin si Pedro, no? Sa Gawa 11. Kung ano ba yung napaghalagang bagay na nire-realize ni Pedro. Sabi niya, at naaalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Yun naman pala siguro, baka mga alagad pa to sila ni Juan, no? Baka hindi pa sila nakarating doon talagang sa liwanag na sinasabi ni Juan. Kasi sinasabi ni Juan, hindi akong liwanag, di ba? Kundi yung darating sa hulihan ko, no? So, kaninang bautismo, yung bautismo sa tubig? O, di ba, anong sabi? So, kung ikaw ay nandoon na sa liwanag na sinasabi ni Juan, hindi ka na doon sa utos na binigay kay Juan, kundi doon ka na, no? Doon ka na sa sinasabi ni Juan na mas dakila sa kanya na siyang dapat niyong pakinggan. At anong sabi niya? Mayroon bang tubig? Wala siyang binanggit na ilubog sa tubig ang mga sumasampalataya sa kanya. Kaya sa buong 3 taon na kanyang pangangaral, ni isa, walang inilubog sa tubig ang Kristo. Pero bakit ngayon, itong mga alagad ngayon, no? Yung mga nag-aangking Kristiyano, inilubog sa tubig, yun ay patunay lamang na hindi talaga nila sinusunod ng tama ang mga utos no na ibinigay ng Kristo. So gumagawa sila ng sarili nilang utos, no? Parang sa kanila nakukulangan sila sa Kristo kasi pati pa yung kay Juan, dinadamay pa nila, isinisingit pa nila sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman pala yun kasama sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya dito po mga Pilipino, kailangan dapat nating ma-realize yan, Kasi matagal na tayong kumbaga parang nalilin lang, no? Nalilin lang sa maling pangunawa. Buti na lang itong si Pedro, doon pa lang sa Gawa 11:16, naaalala na niya. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang na sa mga nakaraang panahon bago yan, ay mayroon pala siyang mga nagawa, no, na hindi talaga time na, no? So, dadako na tayo sa cross-examination ng rebuttal ng negative side. Bibigyan ko ng 7 minutes ang affirmative. Siset lang natin, no? 7 minutes. So, affirmative, time start now. Okay, ang una po pong tanong, binasahan niyo po ako ng Galatians 1. Alam ko po yung yan. Galatians 1:8-9. Una ko pong tanong, kasama ba sa pinangaral naming ibanghilyo ang bautismo? Bautismo sa Espiritu Santo, hindi sa tubig. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, kasama ba ang bautismo sa tubig na pinangaral namin o hindi? Paki-clarify kung sinong namin ang tinutukoy mo, sila San Pablo ba? Kami po ang tinutukoy ko. Yung tanong ko po, nag-aral ba kami ng ibanghilyo na kasama yung bautismo sa tubig? Tama o hindi? Okay, ang sinabi mo sa akin kanina, hindi kasama ang bautismo sa tubig sa ebanghelyo. So, yun ang sagot. Yun, okay. Now, sunod kong tanong. Matakwil ba kami base sa Galatia 1 dahil nag-aral ba kami ng ibang ibanghilyo na hindi naman kami nag-aral ng ibanghilyo sa bautismo?
Sagot. Okay. So, ang ipinangaral nyo ay iba doon sa Ebanghelyo, no? Ay, kaya dapat ang sabi, matakwil. Kasi iba kayo doon sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay, ngayon, yung Ebanghelyo ni Kristo ba may tubig na bautismo? Wala. Wala. Walang tubig na bautismo. Ngayon, sa aking sinabi kanina at inamin mo, inamin ba namin, tinuro ba namin na yung Ebanghelyo may tubig sa bautismo? Meron, wala. So, ang sabi mo nga sa akin kanina, hindi kasama sa Ebanghelyo ni Kristo ang bautismo sa tubig. Okay. So, yun po nga sabi ko. May turo ba kami na nagsasabi na kasama sa Ebanghelyo ang bautismo sa tubig? Sabi mo, wala. Wala. So sa madaling salita, hindi kami matakwil base sa Galatia 1 kasi hindi kami nag-aaral ng ibang ebanghelyo. Tama o hindi? Dapat kayong matakwil, no? Mali, no? Dapat matakwil kasi iba ang ipinangaral nyo sa iba sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay. Magtanong ako muli sa iyo. Papaano po na iba ang ebanghelyo namin? Kasama ba sa aming ebanghelyo ang tubig? Oo o hindi? Tubig, bautismo sa tubig. Okay. Iba ang Ebanghelyo ninyo kasi hindi ito ang naayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay. Yung ebanghelyo ni Kristo ba mayroong bautismo sa tubig? Wala. Wala. Yung sinabi ko kanina, yung ebanghelyo namin, may bautismo sa tubig? Wala. Meron nga kayong bautismo sa tubig. Nako po, Igan, Mr. Moderator, sinabi ko kanina, walang ebanghelyo sa tubig. So, pakisagot po yung tanong. Okay, Ang pakiulit ang tanong. Okay, pakiulit ang tanong. Yung ebanghelyo ba ni Kristo, meron bang bautismo sa tubig? Oo, wala. 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 Yung sinabi ko kanina, nag-aaral, nagpipreach ba kami, nagtuturo ba kami na ang ebanghelyo ay may tubig bautismo, may aral sa tubig sa bautismo? Meron? Wala. Sabi mo wala. Wala. So, pareho pala kami ng ebanghelyo ni Kristo. Tama, hindi? Mali. Hindi. Sige po, yun po ang sagot mo. So, okay na yan. Okay po. So, sabi mo kanina, ang kinote ko po na John 7:39 po, Bro Samuel. Yung sa John 7:39, paano po matanggap ang banal na espiritu po? Ayon sa John 7:39. Okay, kapag ikaw po ay sasampalataya, no, at pakikinig sa salita. Okay. So sa Ephesians 1:13 po, paano po matanggap ang banal na espiritu? Paano nila natanggap? Okay, pareho din po, no, kapag sila ay sumampalataya, no, Okay. tatanggapin nila. Okay po. Salamat. So dito po sa Gawa, nung pong Gawa 11 yung mga talata mo kanina, bro. Yung Gawa 11:16. Ito pong sinabi sa 15. At nang ako'y magpasimulang magsalita ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. Sino po ang nagbigay doon? Si Pedro o yung Diyos? Ang Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Ano po yung ginawa ni Pedro? Nangaral ng Ebanghelyo. Nangaral, okay. So yung pagpangaral niya, yung palang sumampalataya sa aral, nakatanggap ng banal espiritu, hindi po ba? Tama ho. Doon po tatanggapin, no, kapag pangaralan ka at sasampalatayin mo yung aral ng Ebanghelyo. Okay. Yung pong yung paghahanda ni Juan Bautista, andito na si Kristo. Nagbabautismo yung mga apostol, hindi po ba? Oo, kasi nandun pa si Juan Bautista na siyang may authority na mabautismo, kaya existido pa yung utos na bautismo sa tubig kasi buhay pa yung binigyan. Yung mga apostol ba merong otoridad na mabautismo sa tubig? Wala. Okay, sila po, no, ay mga ni Juan. So meron po silang, ang iba sa kanila ay mga alagad ni Juan. Kaya meron silang kasi buhay pa nga yung binigyan. Kaya hindi pwedeng kontrahin, no, ni Jesucristo kung ano man yung utos na kanyang nadatnan. Kaya pagkatapos ni Juan, siya namatay na, wala nang bautismo sa tubig na ginagawa, no, nung si Kristo na kasama nila. Okay, next question. So nung sinabi mo kanina disipulo sila, ang mga apostol disipulo ni Juan? Yan yung sabi mo?
Ang iba sa kanila, ang iba sa kanila galing yan kay Juan. Sino-sino po yan sa mga apostol na nagbabautismo sa tubig? Yung si Nathaniel, no, iba na galing yan kay Juan. Okay, ang sabi ko nga sa iyo na sa panahon na yan na sila ay ng bautismo sa tubig, buhay pa yung binigyan no, ng authority na bautismo sa tubig. Kaya umiiral pa yung utos na yan. Pero pagkamatay no, ni Juan Bautista na siyang binigyan ng Diyos ng karapatan bautismo sa tubig, ay hindi na rin, no, kasabay din doon, ay wala na rin doon yung utos na bautismo sa tubig. Kaya si Kristo walang inilubog sa tubig. Okay. Yung pagkatapos namatay si Juan Bautista, nagbabautismo ba sa tubig ang mga apostol? Oo, hindi. Hindi, nung kasama sa Kristo, hindi sila nabautismo sa tubig. Sa Hindi loob ko ng po 3 years na ministry. hindi ko po sinabi yung kasama si yung pang sagawa po. Yung pong sagawa specifically wala na po si Kristo, ando na sa langit. Okay po. So, dadako na tayo sa last part natin na conclusion. Mauna bibigyan ko ng 5 minutes si negative side dito. 5 minutes, set lang natin. Okay. Negative side, conclusion 5 minutes. Timer start now. Okay, so ito no, nililinaw ng ating kausap na sila pala no, naniniwala talaga sila na hindi kasama sa Ebanghelyo ni Kristo ang bautismo sa tubig. So ito palang kausap natin, nangangaral ng iba doon sa Ebanghelyo. Diba ano nga sabi, kapag iba ang ipinangaral sa Ebanghelyo, no, ipinangaral ni Pablo, dapat talagang matakwil. Kasi ang ipinapangaral ni Pablo, yun ang Ebanghelyo na siyang ikaliligtas natin, no? Ayon nga sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. So hindi naman yan tinututulan ng ating kausap. Ngayon, ang kinakapitan niya ngayon sa kanyang aral na daw ay bautismo no sa tubig kasi daw ginagawa pa daw ng mga apostol no sa gawa. Pero aminado naman siya na si Kristo no at ang mga apostol nung namatay na si Juan habang nangangaral sila sa loob ng 3 taon ay wala talaga silang inilubog sa tubig. Aminado siya dyan. Ngayon, ang tinatakbuhan niya, yun daw ang panahon na kung saan wala na si Kristo. Yun ang mga panahon na nasulat sa gawa, ang mga apostol daw ay nagbabautismo sa tubig. Tama nga naman po, meron nga tayong mabasa talaga ng bautismo sila, pero tama ba yung pagkaunawa nila, no? Na sinasabi nila na yun daw ang bautismo sa tubig ay bautismo daw yun na ipinangaral ni Kristo, no? Ganon ho ba? Si Pedro po ba ay hindi nagkakamali? Kung sa bagay, umamin natin ko sa kanina na si Pedro ay nagkakamali. So, bukod sa pag-amin niya, meron ba tayong patunay sa Biblia na si Pedro nga ay nagkakamali? Ito. Sabi dito sa Galatia 2:14, ganito ang ating mababasa. Ngunit ng aking makita na hindi sila nagsisilakan ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Kefas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudiyo ay namumuhay gaya ng mga Hintil at di gaya ng mga Hudiyo, bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudiyo? May nakita ho bang mali si Pablo kay Pedro? May nakita ho ba? Ano ang sabi niya? Nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ay bay, maliwanag naman pala. Mayroon pala talagang nagawa no itong sina Pedro na hindi talaga matuwid sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano nga ba 'yon, no? Kasi kung nasabi ni Pablo 'yon, bakit kaya niya nasabi 'yon? Tandaan niyo, sinasabi ni Pablo, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo. At sa Ebanghelyong kanyang ipinapangaral, hindi kasama doon ang bautismo sa tubig. Kaya si Pedro at iba pang mga alagad no bago magawa 11, yang mga paglulubog na ginagawa nila, yan ay bunga lamang no ng pagkakamali nila ng akala no. No ng pagkakamali dahil hindi nila naalala ng tama kung ano ba talaga yung inuutos nila. Pero ang kagandahan nga lang niyan ay na-realize naman ni Pedro yan. 'Di ba? Ang problema, hindi pa rin yan na-realize ni Rian at ng iba pang mga naniniwala sa bautismo sa tubig ngayon. No? Hindi pa nila na-realize na kung kanino ba talagang utos yan, no? Kanino ba talaga galing yan? Ito ulitin natin ang basa, no? Yun mismong talagang pag-amin ni Pedro, no? Kasi si Pedro tumanggap ng utos hindi kay Juan Bautista. Kundi tumanggap siya ng utos ng bautismo kay Kristo. Ano ba ang sabi ni Pedro? Ito, pakinggan ninyo, yung pag-amin talaga ni Pedro sa Gawa 11:16, sabi niya, at naaalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo iba bautismohan sa Espiritu Santo.
'Di ba ang liwanag? Kay Juan lang daw pala yung bautismo sa tubig. Ang kay Kristo ay bautismo sa Holy Spirit. Kaya yung binanggit, no, ng ating kausap doon sa Mateo 28 na inamin naman niyang walang tubig na binanggit, tama nga naman, walang tubig. Kasi yun talaga ay hindi yun bautismo sa tubig, kundi yun ay bautismo sa Holy Spirit ayon dito sa Gawa 11:16, no? Kaya huwag niyong pagkamalian. Yung sinabi ni Kristo na bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yun ay hindi paglubog sa tubig, kundi yun ay bautismo sa Holy Spirit na siya din naman naming pinaniniwalaan ngayon. Ang hindi namin pininiwalaan, yung sinasabi nilang utos pa rin ang bautismo sa tubig. Kasi nga po, ang apostol na hinirang ng Diyos para maging apostol nating mga hintil, ay hindi niya inutusan na mangbautismo sa tubig. Nakasulat po yan sa unang Korinto 1:17. Na kaya kung tayo ay naniniwala siyang apostol natin, dapat ding sampalatayanan natin ang ebanghelyo na kanyang ipinangaral, no? At sa ebanghelyo kanyang ipinangaral, walang bautismo sa tubig. Kung meron mang iba no nangangaral na merong bautismo sa tubig, ay dapat nating matakwil yun ayon sa Galatia 1:8 hanggang 9. So maliwanag po yan. Kaya dito po napatunayan natin no, na hindi na talaga utos ngayon yung bautismo sa tubig. Salamat. So dadako na tayo sa last part natin na conclusion. Set lang natin yung time ng 5 minutes. Okay, affirmative side, conclusion 5 minutes. Timer start na. Okay. Okay po. So, malinaw po na yung mga pagtatanong ko kanina, siya po yung naipit po talaga. Kasi po hindi naman tayo nag-aaral ng bautismo sa tubig na kasama sa ebanghelyo. Tapos sinabi niya kanina, yung ebanghelyo ni Kristo wala pong bautismo sa tubig. Pareho po kami ng pinag-aral ni Kristo. Bakit mo kami babasahan ng Galatia 1 na nag-aaral ng ibang ebanghelyo? Hindi naman iba. Walang bautismo sa tubig sa ebanghelyo namin. Yung pong kang Kristo, wala po. Kasi hindi po naman, alam po natin kung ano yung ebanghelyo. So diyan po, napakalinaw. Yung sinasabi niyang bunga ng pagkakamali, naku po mga kapatid, wag po nating paniniwalaan yan. Sinabi po natin sa Biblia na nagkamali po talaga si Pedro, pero sinabihan sa Biblia ay kung ano yung mali. Ngayon, nagbabautismo ang mga apostol, sabihan mo ng mali. Ano pa bang ginagawa ng mga apostol dyan na mali din? Ano pa? Sino bang nagsasabi na mali ang bautismo? Kayo lang, hindi naman ang Biblia. Si Pedro nagkamali, Galatia 2, pinagsabihan ni Pablo kasi mali. Ngayon, nagbabautismo sila, mali. Si Pablo na, binautismuhan ni Ananias. Tapos si Pablo din, ginawa niyang matigas ang ulo. Hindi daw pinag-utusan si Pablo na magbautismo, pero nagbautismo pa rin. Sinabi niya kanina, pinilit daw. Wala naman sa talata na pinilit. So, maling-mali po. Binibigyan ng kahulugan na sariling kahulugan. Itong Mateo 28:20 na sinasabi niya, hindi nga sinabi diyan. Anong sabi niya? Bautismo sa Espiritu ba yan? Hindi po. Bakit? Merong bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron bang bautismo sa Espiritu pero pangalan ng Ama pa rin at saka yung Anak? Bautismo ng tubig yan mga kapatid. Kasi po hindi nga gawain. Yung pong sinabi niya kanina na na-realize, hindi daw natin na-realize, mali po yan. Ang sabi dito sa Biblia, naaalala, hindi na-realize. Iba po yung na-realize kasi naaalala. Kasi sinabi na yan ni Kristo, kaya naalala ni Apostol Pedro na magbabautismo pala ang Panginoon ng banal na Espiritu. Yan po ang nangyari. Nagsasalita pa si Pedro na bautismuhan na ng banal na Espiritu. Wala pang ginagawa. Sabi ni Apostol Pedro na yung pagtanggap natin nung una nilang tinanggap, gaya ng ating pagtanggap nung una. Bakit po? Kasi po nung pagtanggap nung una, Diyos ang may gawa. Ngayon, nagsalita pa si Pablo, natanggap ng banal na Espiritu, Diyos po ang magawa. Sabi niya kanina, bakit pagagamitin si Apostol Pedro? Kasi po, kailangan po niyang marinig ang gospel, yung ebanghelyo, para po siya sumampalataya upang matanggap ang banal na Espiritu. Hindi naman si Apostol Pedro yung nagbibigay ng banal na Espiritu. Naku po mga kapatid,
sabi po sa Biblia, gawain ng mga apostol. Yung pagsasabing nagkakamali, bunga ng pagkakamali, sila lang po ang nagkukonklusyon yan. Siguro mayroon pang ginagawang mga apostol dito. Sabi niya, si Kristo daw pumasok sa Sabat. Hindi naman nag-observe ng Sabat. Si Kristo pumasok dun sa Sabat upang mangaral. Pero yung Sabat po, yun po ang dahilan bakit po pinako sa cross, kasi nilalabag yung Sabat. Nako po, yung dispensation natin sa church, dito pa tayo sa mga apostol. Kaya ang mga apostol nagbabautismo sa tubig, tayo po, kung galing tayo sa mga apostol, magbabautismo tayo sa tubig. So malinaw po kung sino ang galing sa mga apostol. So wala pong pag nagkakamali dyan, walang sinasabi, sila lang po nagkakamali dahil po meron na silang aral na tinanggap. Pero wala po sa Biblia nagkamali yung mga apostol na nagbabautismo, kasi si Pablo po sinugo upang mag-preach, kasi po siya po ay apostol at ibanghilista, magpi-preach lang yan, pero nagbabautismo pa rin. Pero meron siyang nabautismuhan, kahit maliit pero meron. Ibig sabihin ba, nagkamali na rin? Nako po. Delikado po yan kung sasabihin natin yan. Meron pa sigurong mga ginawang mga apostol dito na mali din, kung ganyan po ang logic natin. So malinaw po ngayong gabi na ang bautismo sa tubig ay gawain pa rin, iba sa bautismo ng banal na espiritu na gawain lang ng Diyos. Wala pong tao makagagawa niyan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, John 7:39, Ephesians 1. Okay po. Time. Dito na po natin tinatapos ang ating live streaming debate. Para maging update po kayo sa mga susunod naming live, mag-comment at mag-join lang po sa aming sa aming Facebook account, Debaters Convention Group po. Kung gusto niyo sumali sa aming programa, mag-join ka at mag-comment ka. At any 1 minute bro, pasalamat lang bro, si Affirmative muna. Okay, maraming salamat po sa unang-una sa ating moderator at timer, at si Bro Sam din na nakausap natin ngayong gabi. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumusunod. Bro Alvin, meron po siyang mga comment dito. Siguro ang moderator na magbabasa. Maraming salamat po sa mga nakikinig. At may program ka bro. Okay po. Yung yung channel ko po, RA Fuentes Apologetics, paki-bisita na lang po at paki-like and subscribe. Pwede niyo pong i-share 'yan. At kasi po, pwede po rin nating susundin yung itong mga programa ng Debaters Convention para po sa ibang mga debate po dito at tayo po ay matuto. Yun. Salamat po. Si Sam naman, bro. Okay na, maraming salamat sa King Katunggalin, no? At sa iyo, Mr. Moderator, at siyempre sa lalong-lalo na po sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon na muli may pahayag natin yung mga bagay na hanggang ngayon hindi pa rin naalala ng ilan, pero ngayon, noon pa man ay naalala ni Pedro. So sana po meron kayong natutunan ngayong gabing ito patungkol sa kung utos pa ba ang bautismo sa tubig. At saka po pala ang debating ito ay upload natin sa ating YouTube channel, I-search nyo lamang po ang aking pangalan, Samuel Tahuda, at lalabas na po diyan lahat ang mga debate ko na ginaganap ko po. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo at sana patuloy kayong sumubaybay dito sa Debaters Convention para maging updated kayo sa kung anumang mga latest na updates na mga debate namin. Salamat po. Yun, salamat Sam, no? At shout out pala kay Bro Alvin ng Catholic. Nandyan din si Reg, nandyan si Ace, tsaka yung 5 nanonood kanina pa. So dito na po natin meron pa pala mag-a-announce pala ako ng mga upcoming debate. Meron tayong debate, no? Babasahin ko lang yung mga upcoming debate natin. Denmark SDA versus Pastor Ferdinand Sustento, July 19. Tingnan ko, naglo-loading, teka lang. Bro, pakisuyo na lang po yung siguro tomorrow po yung NFCGI po namin kay Bro Edwin daw. Sige lang, natin yan bro. Salamat po. July 24, meron din Melchor Manalili ng RCC, July 24, 2:30 yan. At saka si Jeko ng MCGI. Tsaka si Ferdy, Pastor Ferdy again versus Alvin, July 23. Meron din sa 31,
I think RCC versus INC. Meron 8 PM. So, ang ibang schedule natin, i-announce natin sa ibang debate. So, dito po nagtatapos ang aming live streaming. So, Debaters Convention. We're out.